So mga tol, hindi na po matutuloy ang laban ng Shakur Stevenson versus Floyd Scofield na magaganap na sana ngayong linggo. Umatras na nga po itong si Scofield mga tol sa kadahilan ng nagkasakit umano ito at hindi po siya pinayagan ng British Boxing Board of Control na sumampa sa ibabaw ng ring. So naghahanap na nga po ng kapalit kay Scofield mga tol para tuloy pa rin ang laban ni Shakur Stevenson sa linggo. Pero duda nga po itong si Shakur mga tol sa pag-atras ni Scofield. Matatandaan mga tol na ayaw talaga ipalaban ni Oscar De La Hoya itong si Scofield kay Shakur dahil bata pa daw ito para itapat sa isang 3 Division World Champion. Pero nagpumilit lang daw yung tatay ni Scofield kaya napilitan ikasa ni De La Hoya ang laban na yan. Wala naman sinabi si Shakur Stevenson kung ano yung pagdududa niya. Sa kabilang banda naman mga tol, Gervonta Tank Davis ipinagmalaki na wala daw fighter sa ngayon ang may lamang daw na skill sa kanya. Wala nga daw boksingero maitatapat sa kanya na kagaya niyang may skill. Dahil po sa pahayag ni Gervonta Tank Davis, binatikos naman po siya ng mga fans. Paano daw yan nasabi ni Tank Davis? Hindi naman daw talaga siya lumalaban sa may skills na boksingero. Lumaban man daw si Tank Davis sa mga magagaling na boksingero, laging pabor daw sa kanya. Katulad na lang ng paparating niyang laban ngayong March 1 kay Lamont Roach Jr. Nanggaling pa nga po sa Super Featherweight Division itong si Lamont Roach Jr. Kaya pabor kay Tank Davis. At noong labanan din daw ni Tank Davis si Ryan Garcia, halos kalansay na daw itong si Garcia nang sumampa sa ring dahil sa rehydration clause ni Tank. Kaya nga daw ayaw makipag-participate ni Tank Davis sa Riyadh dahil hindi daw niya magagawa yung nagagawa niya sa Amerika. So anong masasabi niyo dyan mga tol? Sa ibang banda naman mga tol, David Benavides tinanggap ang invitation ni Turki Alalsik na lumipad siya ng Riyadh para masaksihan ang laban ng Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol rematch. So papanoorin nga po ni Benavides mga tol sa ringside ang laban na yan. Malaki po kasi ang posibilidad na si Benavides ang sunod na lalaban kung sino ang mananalo kay Bivol at Beterbiev. Si Benavides po kasi ngayon ang mandatory sa light heavyweight. Hawak po niya ang WBC interim at hawak din po niya ang WBA regular light heavyweight. Pero ayon naman sa report mga tol, kapag nanalo daw si Bivol kay Beterbiev, magkakaroon daw yan ng trilogy. Pero kung manalo daw ulit si Beterbiev dito kay Bivol, wala daw magiging trilogy. Samantala, sinabi naman po ng pambato natin sa middleweight division na si Wiljon Mindoro sa interview sa kanya ni Paukas. Sa tingin umano niya, si Bivol daw ang nanalo sa unang laban ni Beterbiev at Bivol. Ngayong darating na laban nila sa linggo, pabor pa din daw si Wiljon Mindoro kay Bivol. Tungkol naman sa update kay Wiljon Mindoro mga tol, magbabalik na daw ito sa America next week para paghandaan ang susunod niyang laban na maaaring mangyari sa buwan ng April. Sa ibang balita naman mga tol, lupain ni former 3 Division World Champion General Casimero pinasilip. Sa video nga po mula kay Boss Rich Don, wika nito, sobrang saya daw ni Cuadro Alas sa bundok. Samantala yung mga haters, na-stress na daw kung paano pabagsakin si Cuadro Alas. So pinakita nga po dyan mga tol ang malawak na lupain ni Cuadro Alas. May mga alagang hayop at may mga tanim katulad ng langka. Nagmukbang pa nga po sila mga tol ng hinog na langka. Guys, yun. Ito yung pinakamasarap na nangka dito sa Ormoc.